Isa pong magandang hapon sa ating lahat. Grabe na dinidescribe ni soon to be Pastor Bob yung preacher. Parang na-excited ako. Sino ba yun? Ako nga pala. Maraming salamat Pastor Bob sa hindi lang sa pagpapakilala. Okay. Kung hindi pa dun sa pagpapahiram ng pulpitong ito para makapag-share ng word today. Sa totoo lang po, ang taas ng tingin ko kina Coach Bob, kina Pastor Rodel, kasi pag nagsasalita sila dito sa stage, ramdam na ramdam mo yung Holy Spirit na nagsasalita through them. Kanina naranasan kong magsalita on stage, ang bigat ng responsibility na nakaka-amaze on how they do it, but we know na si Holy Spirit yung nagbibigay sa atin ng kakayanan. At sa kanya lang din ako kakamit ng oras na to. Hindi ito tungkol sa kagalingan ng tao, tungkol ito sa kagalingan ng ating Panginoon. Pakilala lang po ako saglit. Ako nga po pala si Sherwin Ciceron, isa pong makasalanan na pinatawad ni Kristo. And asawa po ako na napakagandang babaeng ito. Hindi naman siya. Ayan. And she's not just my partner in life, but also in ministry. Kung ano man po ang nakikita niyo publicly na ginagawa ko, yun ho ay resulta ng what she carries in private. Yung prayer life niya, faith niya, patience niya, yung love niya, at yung pagpapraktis sa akin kaninang umaga para na masabi ko ng tama yung sasabihin ko today. And I thank God for I am married to a daughter of my Creator. Palakpakan naman natin ang ating music. Anak ko po si Sinaglaya, itong babaeng katabi ng aking asawa na napakaganda rin. Nagtatago ngayon sa likod ng ating misis. Buti na lang, mana sa ina. No? Yan. Marami pong bagay sa panahon ngayon na hindi ko na alam, hindi ko na naiintindihan. Pero salamat po sa wisdom na binigay sa aking anak. She's willing na i-share sa akin yung nalalaman niya at ngayon nagagamit ko rin ito. Sa trabaho ko po, ako po ay isang real estate broker or maglulupa. Nagbebenta po ng mga bahay at lupa. Ako rin po ay serve team member ng Victory Bawan. Lilinawin ko lang po, hindi po ako pastor. Okay? Ako ay isang ordinaryong miyembro ng simbahan at lahat po tayo ay binigyan ng kakayanan ng Diyos na magsalita at i-share ang gospel sa ibang tao. Hindi mo trabaho lang ng pastor na mag-share ng gospel. Ang may trabaho po nun ay bawat miyembro ng simbahan. Okay po? Kung tatanungin niyo po ako kung paano maging gwapong pastor, hindi ko po kayo masasagot. Sina Coach Magdaho at saka sina Pastor Rodel ang pangalan. Before we begin, punta lang muna tayo sa objectives na kung ano ating pag-uusapan. Yan. We are to study the Book of Acts. Ang Book of Acts ay tungkol sa kwento ng mga unang Kristiyano. Pagkatapos mabuhay muli ni Kristo, pinapakita nito kung paano lumaki nang mabilis ang simbahan kahit kakaunti lang sila sa simula. Sa series na ito, malalaman natin na ang mahalagang pangyayari tulad ng muling nabuhay si Kristo. Umalis siya pero binigyan niya ng kapangyarihan ng mga alagad niya sa pamamagitan ng banal na spirito. Dahil sa banal na spirito, naging matapang at masunurin ang mga alagad. Ikunento nila ang pagmamahal ni Jesus sa maraming tao at maraming naniwala kaya lumaki ang simbahan. Sa huli po, maintindihan natin na ang simbahan ay tinatag ni Kristo, ng simbahan ay tinatag ni Kristo, na ang resurrection ni Jesus ang nagbibigay ng pag-asa. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin na gawin ang tama. At kahit tayo ngayon, pwede na rin tayong sumunod sa misyon ng Diyos, mahalin ng iba, gumawa ng mabuti, at ibahagi ang kwento ni Jesus. Parang sinasabi ng Acts na kung ginawa ng Diyos noon, kaya niya rin itong gawin ngayon kasama tayo.
Before we start, ano pong manalangin, Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita. Nawa po'y aming maintindihan ang kabuuan nito, kung anong nais ninyong sabihin sa amin, at mai-apply namin sa aming buhay. Lord, sa akin ang pagsasalita dito sa unahan, huwag niyo pong hayaang may maling katuruan akong mababanggit at napakalaki ng aking pananagutan sa inyo, Lord. Gamitin niyo po ako bilang inyong mouthpiece at kayo ang makita, hindi po ako. Marami pong salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Unstoppable. Everybody say, unstoppable. Unstoppable. Yan. Kapag sinabing unstoppable, ibig sabihin, hindi mapipigilan, hindi titigil. And what makes something unstoppable? Ito ba yung resources? Kapag meron kang isang bagay na madami, hindi ka mapipigilan sa gusto mo at sa gagawin mo. Kunyari, punong-puno yung ref. Hindi ka na matitigil sa pagkain. Yun na ba yun? Titigil pa rin. Yan. Numbers. Kung madaming-madami na tayo, titigil na ba tayo pag puno na yung center? O magpapalaki tayo ng building? Third, influence. Kung kakilala mo si Mayor at magtatayo ka ng business, kahit ano bang business pwede na kasi may influence ka naman. Or popularity. Dahil sikat na sikat ka, kahit ano pwede na. Yun ba yung ibig sabihin ng unstoppable? Because the early church had none of those. Wala ko ang early church nung mga sinabi kong yun. Wala nga silang building. Kaya nga sabi natin, the church is not a building. Ang church ay tao. Walang building nun, pero may simbahan. No political power. Walang nakakupok sa pwesto ng mga church members nung time na yun. Sa totoo lang, pinapersecute pa sila. No social approval. Sa sobrang tindi na hindi sila approved ng society nung time na yon, ginawa silang light of the world. At pag sinabing light of the world, literal, tinatali sila sa poste at sinisindihan para ilaw sa kalsada. Yet they were unstoppable. Why? Because the resurrection gave them hope. Lagyan natin ang konting context. Imagine, ikaw ay alagad ni Jesus. At ikaw, nung time na yon ay naniniwala na palalayain ka ni Lord mula sa pananakop ng Roma. Imagine this country na kunyari, tayo ay sinakop ng isang bansa na matindi. Pagkatapos may pangako sa atin si Lord, lalaya kayo, palalayain ko kayo. At yung tagapagpalaya ninyo ay nakita mong mamatay. Ano maparamdaman mo? Lalaya pa ba ako? May laban pa ba kami? Manlulumo ka ng sobra. Pag nakita mong muling nabuhay yung nagsasabing magpapalaya sa'yo, ibang usapan to. Lalaban na kami, ready na ako, game na! Di ba? Bakit? Kasi kapag ganun kapag nakita mong nabuhay ang galing sa patay at yung nabuhay na yun ang nagsasabing may power ako laban sa lahat ng yan, syempre lalakas yung loob mo. Tama ulit? At pag mataas at malakas ang loob mo, kahit ano kaya ko, may rest back ako eh. Yun yung idea nila. Pero, nung nabuhay si Kristo muli, hindi siya nagmadali. When after Jesus rose from the dead, He didn't rush them into action. Hindi niya sinabi, go na. Walang ganon. Sa halip, ang sinabi ni Jesus sa Acts 1 verse 4 is to stop in Jerusalem. Manatili kayo sa Jerusalem and wait. Saglit. Akala ko ba ang series natin unstoppable? Bakit ang sabi, stop and wait? Call back muna tayo doon sa promise na narinig nila kay Jesus natin. Kasi sabi dito, for the promise of the Father which He said, you've heard from me. Ano ba yung promise na yun? For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit
not many days from now. Ito yung sinasabi ni John sa mga tao na, I baptize you with water, but he who is coming is mightier than me. The straps of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. May pinangakong darating na ipadadala si Lord mismo sa kanila at makakasama nila si Lord sa lahat ng gawain nila. So gets na nila kung ano yung pinapahintay. So bakit ba pinahihintay? Eto na. Bakit napastop and wait? Nagtanong yung mga disciples. Sinabi ng stop and wait, di ba? Pero nagtanong pa rin yung mga disciples. So Lord, kailan natin i-restore yung kingdom ng Israel? Ngayon na ba yun? Maling tanong, maling focus. Yung Acts 1 verse 6, ang sabi nila, ibabalik mo na ba ang kaharian ng Israel? Ang tanong ng mga alagad, nakafocus tungkol sa posisyon at politika na nangyayari sa bansa nila ng time na yon. Ang sagot ni Jesus ay tungkol sa kapangyarihan at misyon ng kingdom ni God. Hindi sinagot ni Jesus ang tanong ng mga alagad dahil mali ang focus. Pero tinuwid niya yung direksyon. He said to them, it is not for you to know the times or seasons that the Father has fixed by His own authority. Hindi sila agad pinadala, pero kung tutuusin natin, nakita na nila ang himala na ginawa ni Jesus. Nakita na nila ang muling pagkabuhay. So sure sila na may resurrection. May utos sa kanila na baguhin ang mundo. Pero sinabi ni Jesus, huwag muna. Hintayin niyo ang pangako ng Ama. Tanong, ano ba ang focus natin? Earthly kingdom ba? Israel ba? Sa context natin, Pilipinas ba? O ang kingdom ni God? May provision si Lord para sa mission niya. Para sa yung provision? Pagbabalik ba ng kingdom ng Israel? Pagpapaunlad sa bansang Pilipinas? O pagpapalawak ng kingdom ni God? Hindi ko po sinasabing mali na umasa na malalaya ang Israel o tayo nila at uunlad ang Pilipinas. It is also part of the promise. Pero, kung mali ang focus natin, sabihin na natin may calling tayo, but the provision is not there. The power that is given is not there. It will lead to failure. Pero kung ang calling ay nandiyan, ang power ay binigay ni Lord, it will lead to transformation. God never sends people without His miraculous power. So kung kayo po ay napapaisip, Lord, mag-share ako ng gospel, kaya ko ba talaga? If God wants you to share the gospel, He has given you His miraculous power already. Ang tanong, handa ka bang gamitin ito? But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Nasa Acts 1:8 po yung sagot sa Acts 1:6. Sagot ni Jesus, tatanggap kayo ng kapangyarihan, hindi political power, hindi military power, kundi spiritual power. Ang sagot po ng Diyos sa problema ng mundo ay hindi bagong sistema, kundi mga taong binigyan niya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung pag-isipan po natin sa bansa natin, maraming Pilipino
ang gustong magbago ang bansa. Totoo? Gustong mawala ang korupsyon. Amen? Amen. Gustong ayusin ang pamilya at komunidad. Amen? Amen. Pero madalas, walang power to live differently, walang power to forgive, walang power to stand for truth. Alam niyo po, palitan ba natin ang nakaupo? Napili man ang administrasyon o mapalitan sila ng oposisyon, mapalitan man yung system of government natin, parliamentary man yan, federal, national, kapitalista, komunista, sosyalista o anarkiya pa man yan, hindi po magbabago ang bayan kung ang puso ng tao ay makasalanan. At ang tanging kayang magbago ng isang pusong makasalanan ay ang Diyos lamang. Amen. Yeah. Talakpakan po natin ang Panginoon. So, hindi kakulangan ng desire yung problema. Kakulangan ng divine power. Kaya ang sagot ng Diyos, hindi lang instruction, it is empowerment. Kung mapipansin niyo po sa pattern ng buong Biblia, nung panahon ni Moses, pinadala ni God si Moses with miraculous power. Kaya nga meron yung kwento ng 10 plagues. At saka yung hinati, yung dagat. Act of God yun. Yeah. Nung si David inanoint ng power, before nakipaglaban kay Goliath, isipin mo, higante kalabanin mo. Walang normal na taong makakatayo doon unless kasama niya si Lord. Yeah. Amen. Nung si Jeremiah, binigyan ng words para sabihin sa Israel kung ano yung mangyayari sa kanila sa Babylon. Kasama yun. At ngayon, sa disciples, sa binigyan ng Espiritu, before witnessing. You shall receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses. Notice this. Power comes before witnessing. Infilling comes before sending. Jesus did not say, you will receive confidence. Hindi hulakasan to ng loob. You shall receive talent. Hindi ho tungkol sa talento, galing makipagtalastasan, hindi po yun. You shall receive strategy. Ganito. Hindi. Hindi strategy ang pagsashare ng gospel. He said, power, dunamis, explosive, heaven-sent power. And when we say dunamis, galing po kasi sa Greek word to na dunamis, kung saan galing yung salitang dinamitan. Ngayon, maraming akala na power na ito is about physical power. No, it's not. Nung sumabog po ang Mount Vesuvius at nilamon ang buong bayan ng Pompeii, ang sabi ng mga tao, dunamis daw yung nangyari. Act of God. Yun yung power na sinasabi. It is not about the physical thing na nangyari, but it is the miraculous thing na nangyari because hindi kaya ng tao ang pangyayari ito. Gets? Okay. As Ricebrook often teaches, the gospel spreads through spirit-empowered witnesses, not human strength. Alam niyo po, hindi binabaraso ang pag-share ng gospel. Hindi kakayanan mo ang ginagamit para mag-share ng gospel. It is shared by us telling our story of how we have experienced the love of Christ, His forgiveness of our sin, and by the Holy Spirit in our lives. Hindi ho gawa-gawang kwento ang ginagamit para share ng gospel. Hindi ho kwentong barbero. Ito ho ay totoong karanasan na naranasan mo na binago ni Kristo yung buhay mo. To be honest, there are churches na nagkwento ng mga kakaibang himala na tinatawag nila. At pag inaral natin, hindi pala totoong himala. Bakit?
Kasi kwentong barbero, gusto lang maging bida sa kwentuhan. At ang focus ay hindi si Lord o hindi sila. May mga testimony na maririnig kayo na, dahil nagbigay ako sa pastor nila, ganito ang kinita ko ngayong taon. Oh. Katakot. May mga magsabing, nakakain ho ako ng isang buong planggana nang hindi sinasadya, pero buhay pa ho ako ngayon. Nasaan si Lord doon? Ang focus is sila dun sa kwento, hindi sila. Kung makikita natin, hindi siya tungkol sa pagkahayag ng salita at hindi siya tungkol sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos kung hindi tungkol siya dun sa sarili nila. The power is not, the Holy Spirit's power is not for us to be mystical, but for us to be missionary. Victory Bawan, we are not called to be entertainers, influencers, or spectators. We are called to be witnesses. And when we say witness, a witness speaks even when it costs them. Willing ka bang maging witness ni Christ? Kahit ang kapalit nun, maaari yung business mo, yung friends mo, wala ka ng friends, kasi hindi mo kapareho ng sinasabi tungkol sa kung anong ginawa ni Kristo sa buhay. That is the truth na kailangan natin maintindihan when we share the gospel. To understand why the gospel becomes unstoppable, we must understand the gospel itself. The gospel is not God loves you and He has a wonderful plan for you. Masarap pakinggan. Pero kung yun lang yun, hindi yun yung gospel. Try Jesus and see if He works. Or just be a good person. Kapag good person ka, everything will be okay. Hindi po yun yung gospel. Sabi po ni Rice Brooks, the gospel is the good news that God became man in Jesus Christ. He lived the life we should have lived, died the death we should have died in our place. 3 days later, He rose from the dead, proving that He is the Son of God and offering the free gift of salvation to those who repent and believe in Him. This is the gospel. Kung meron po kayong time na picturean, yan po kayong 10 seconds, picturean natin. Sayang naman to kung hindi natin makukuha. The law shows us our sin. Pag inaral natin ang Biblia, naiintindihan natin yung 10 Commandments, maintindihan natin na yung 10 Commandments hindi siya sinulat para sundin. Kasi hindi natin kayang sundin ito ng fully. Maintindihan natin ito ay salamin para ipakita sa iyo na makasalanan ka at kailangan mo ng tagapagligtas. The gospel declares that God is holy, man is sinful, judgment is real, totoong hahatulan tayo. Christ died and rose again, repentance and faith are required para iligtas ka ni Kristo. This message is offensive to the pride of those who say, I am a good person. Yes. But is life-giving to the humble. Kung wala pong Holy Spirit sa atin, sin is minimized, repentance is avoided, sasabihin natin pwede na yan, lusot naman. And the gospel loses its power. But with the Holy Spirit, hearts are pierced, conscience awakens, repentance becomes true, and grace becomes irresistible. Hindi mo kayang hindian kasi napakabuti ng Panginoon. That is why the church becomes unstoppable. Palakpakan naman ho natin ang Panginoon. That's why when we go to Acts chapter 2, when the day of Pentecost arrived and when they were all together in one place, naramdaman nila kung ano yung Holy Spirit.
kung sino si Holy Spirit. Yeah. Lagyan natin ng konting context. Ano nga ba itong mga Jewish holidays na to? Noong unang panahon po, nagdalaga si Lord ng mga holidays para maalala ng mga tao kung gaano siya kabuti sa Israel. Ito ho yung mga pangalan ng holidays: Pesach, Bikurim, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur at Sukkot. Sa English, tinatawag natin silang Passover. Yan. Tinatawag natin silang Passover, Feast of First Fruits. Ito yung unang makakakita ka na tumisibol na yung mga iha-harvest sa mga puno. Pentecost or 50 days. 50 days after Passover, Feast of Trumpets, ito yung pagpasok ng pagpasok sa Promised Land, kaya may trumpets. Day of Atonement, ito yung mga Israelites ay nag-aatone, nag-aalay ng goat, pinaghihiwalay yung mabuti sa masama. Ayan. At Sukkot, Feast of Booths, na ibig sabihin naman ito, nakasama nila ang Diyos habang sila ay nasa tabernacle. Yan yung ano nun. Nagaganap po ito, yung unang tatlo, springtime, at yung huling tatlo, fall. May ibig sabihin po yan. Kanina na-explain ko na sa Jews kung ano yung ibig sabihin ng mga yon. Pero sa ating mga Kristiyano, itinuturo ho ng holidays na ito kung ano ang gagawin ni Kristo at paano malalaman ng mga Hudyo na si Kristo na ngayon. Kaya sa atin, when nasan si Jesus doon sa mga piyesta na ito, sa Pesach, He died to sacrifice. Ayun yung katulad nung sa Exodus na nag-alay ng tupa. Sa Bikurim, first harvest offering, si Jesus nung mismong araw ng Bikurim, siya na-resurrect. At yung Shavuot or Pentecost, day after the perfect Sabbath, start of work ng trabaho ng mga Hudyo, He worked and empowered us. We are now here. Nagkakaroon ng linaw? Day of Pentecost. At pag Day of Pentecost, katulad din po yan ng piyesta sa mga Pilipino. Yung mga kamag-anak natin kapag piyesta, kunyari sa amin sa As-Is, June 1, yung mga kamag-anak namin umuwi ng As-Is. Pag sa Pilipinas, Pasko. Yung buong lahat ng kamag-anak galing sa iba't ibang bansa umuwi ng Pilipinas para mag-celebrate ng Pasko kasama pamilya. Ganon ang idea. Ganon din po ang Pentecost sa kanila. Na kapag ang Pentecost naganap, lahat ng Hudyo sa anumang panig ng mundo uuwi. Makikiselebrate. Bakit? Harvest time to eh. Kailangan nating maki-harvest. At sa pag-uwi nila, doon nila isasamahan ng kanilang mga pamilya, maiipon sila sa may templo, at ito yung perfect time na baguhin yung society nila kapag nagsama-sama sila. Yan. Ano nangyari nung Pentecost? Before the Holy Spirit, si Peter dininay si Jesus. Nagtago yung mga disciples dahil sa takot. Sobrang takot nila, ayaw nilang lumabas. Mabanggit lang yung pangalan nila, tinatanggi na nila si Jesus. Naniniwala naman sila, pero mga takot. After the Holy Spirit came, Peter preached publicly. Thousands repented, and the gospel spread rapidly. What changed? Ano nagbago? Not the resurrection. Alam natin, nabuhay si Kristo, nakita ito ng mga disipulo, nakita ng 500 katao sa loob ng 40 araw na naglalakad si Kristo kasama nila. Not the scriptures, na ilatag na po ang Bible, Old Testament mula kay Moses hanggang kay Zechariah. O sa Bible natin, Malakay ang huli makikita sa kanila Chronicles. Not the message. It has always been that God is advancing His kingdom. It is the same message still.
It is the infilling of the Holy Spirit na nagbago. Yeah. The Spirit turned cowards into preachers, fear into boldness, and ordinary people to an unstoppable witness. Victory Bawan, the Holy Spirit doesn't make us perfect now. Definitely in the future, pagbalik ni Kristo, He will make us perfect. But now, He makes us bold. Just like how Victory Bawan Church boldly started when many say, bakit ngayong pandemic kayo nagtatayo ng church? Bawal lumabas. Hindi a-attend ang mga tao. Sinong a-attend dyan? Hindi ba kayo makikinig sa gobyerno? We didn't stop. Kung hindi pwedeng lumabas, pwede online. We met together. Why? Because Jesus said so. We valued the government, pero we followed Jesus. We obeyed Him when He said, come together, listen to my word, and be changed. Why? Again, Jesus. Period. Palakpakan po natin siya. So, when the day of Pentecost has fully come, perfect timing ni Lord, uwian ng mananampalataya, tulad ng Pasko sa Pilipinas. Madaming tao, halos lahat ng Hudyo na ipon sa Jerusalem. And suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. Suddenly, the Holy Spirit does not move slowly. He moves decisively. Hindi mabagal ang timing ni Lord. Sigurado ang timing ni Lord. Parang leon na kapag naghahan, dahan-dapang lumalapit, dahan-dahang lumalapit sa kanyang prey. And when the right time comes, bam! Huli yung prey. And that's the same thing sa timing ni Lord. It is always perfect. Nandun ang mga Hudyo, lahat naiintindihan yung Old Testament, naiintindihan yung feast, at doon narinig nila yung pagsasalita. I'm getting ahead of myself. Okay, at doon nakita nila yung rushing wind, ramdam nila, uy, iba to. When God says wind, remember the pillar of clouds? Sabi ni Jesus, the wind goes wherever, pero walang nakakaalam saan galing. They understand kung ano yung wind. And divided tongues of fire appeared to them and rested on each one of them. Fire. To the Jews, sobrang laking issue kapag tungkol sa fire ang pinag-uusapan. To the Jews, they understand that fire is God's presence. Remember the pillar of fire sa Old Testament? Sa Exodus, the fire in the tabernacle, the fire sa Solomon's temple, the fire dun sa offering ni Elijah. God is with us and rests with us even now, with the purpose to empower us to share His gospel and advance His kingdom. The fire is already there. And they were filled with the they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues, and the Spirit, as the Spirit gave them utterance. Ulitin ko po, they were all filled, not a few, not just the leaders, all. This tells us something powerful, that every believer can be filled. The fire was not for emotion, hindi katulad ng mga lights natin, kapag, especially kapag concerts, na kapag dumilim, hindi yon. Pag lumiwanag, wow, hindi yon. The wind was not for show, hindi niya katulad ng smoke machine sa concerts, naramdam, ay, ang galing. Hindi yon.
that the infilling was for mission. From this moment on, the church could not be silenced. Remember, si Jesus, He was filled with the guidance, with the guiding influence of the Holy Spirit. So was John the Baptist. Nasa tiyan pa lang siya, ramdam na ni John the Baptist yung infilling of the Holy Spirit. Nung nabuntis si Elizabeth na dapat barren siya, nung si Zechariah ay nakapagsalita na, this is Old New Testament. And in the Old Testament, si Joshua, si Samson, si Prophet Micah, they were all filled with the Holy Spirit. And believers at Pentecost were filled with the Spirit and began to speak tongues as the Spirit enabled them. And that's why naintindihan na napakaraming tao sa buong Jerusalem nung time na yun, iba-ibang lengguwahe sa iba't ibang bansa. Oo, Hudyo silang lahat, pero nagaling sila sa iba't ibang bansa at iba-iba na ang kanilang salita. Pag uwi nila sa Jerusalem, naintindihan nila yung mga disciples na ibang lengguwahe ang sinasabi. That is the power of the Holy Spirit. The infilling of the Holy Spirit was and is for mission. The reason why God fills us with the Holy Spirit is because He wants us to reach our families, our barangays, our workplaces, our schools, Bawan and beyond. An unstoppable church is bold but loving, truth but gracious, unashamed of the gospel. As Rice Brooks says, the mission of God advances through surrendered, Spirit-filled people. Alam niyo po, when the Spirit fills a church, fear loses its grip, compromise loses its appeal, and the gospel moves forward. The infilling of the Holy Spirit has always been and will always be for mission. It is not for show. It is not to be mystical. Hindi to para astig o kakaiba. It has always been to empower us to do His mission. So ano na rin? Feeling mo ba yung area ng buhay mo na hindi mo pa mabago-bago at sinasabi mo, Lord, nahihiya akong mag-share ng gospel. Kasi itong part ng buhay kong ito, hindi pa okay, Lord. God is telling you now, aayusin ko yung buhay mo. Isuko mo sa akin yung part na yan. Hayaan mong punuin kita. At kung ano man ang kakulangan mo, ako ang magpupuno para magawa mo ang trabahong binigay ko sa iyo. Kung akala mo mag-isa ka na nag-share ng gospel, nagde-disciple at pagod ka na kasi matagal mo nang binabraso, gamit ang sarili mong lakas, yung dinidisciple mo, kasama mo si Lord. Hindi ka niya papabayaan lumakad ng mag-isa habang ginagawa mo ang mission. Pero meron po akong sasabihin. Huwag mong brasuhin. Tuhurin mo. When I say tuhurin mo, lumuhod ka at hingin sa Panginoon ang presensya niya at ang miraculous power na pinahangako niya. Not by our mind, but through the Holy Spirit. As for music, church, before we respond, let me say this clearly. The same God who raised Jesus from the dead is here right now by the Holy Spirit. And this afternoon, God is calling two sets of people. Bilang paggalang sa Holy Spirit, let us all stand up.
Let me first speak to those who do not yet belong to Jesus. Maaaring ngayon mo lang narinig itong message na to. Pero I want you to know, this is not about church attendance. This is not about being religious. Hindi nga rin tungkol sa pagiging mabuting tao. The Bible says that God is holy and we have sinned against Him. One day, we will stand before Him and He will judge us according to what we have done. But the good news is that the gospel is that Jesus lived the life we could not live, died the death which we deserve to die, and Jesus rose again and defeated sin and death. This afternoon, God is calling you to repent, turn away from sin, believe and trust fully in Jesus, and surrender. That is to make Him Lord, not just Savior. If you die tonight, are you sure that you would stand right before God? If you're honest and you know that you are not right with God, you need forgiveness, and you want a new life in Christ, then this call is for you. If you want to give your life to Jesus Christ, please stand where you are and raise your hand. Taas mo ang kamay. I see those hands. With everyone seeing you, huwag kang mahiya. This is your moment. Do not delay. Huwag mong pansinin yung mga nakatingin sa'yo. It is your public declaration now. And you are responding to Jesus. And if you are that person raising your hand, let me lead you to a prayer. This is your prayer. Tutulungan ko lang kayo sabihin sa salita. Sunod po tayo, ulitin namin. Lord Jesus, I know I am a sinner. I have broken your law. I deserve judgment. But I believe you died for me and rose again. I repent of my sin. I turn away from my old life. I surrender my life to you. Be my Savior. Be my Lord. Make me new. In Jesus' name, amen. Keep those hands raised. Mga leaders, lapitan niyo po mamaya yung mga nakataas ang kamay. Tandaan niyo po sila. Mga nakataas ang kamay, hayaan niyo po na tulungan kayo ng mga lalapit sa inyo later sa bagong buhay na binigay sa inyo ng Panginoon kung paano tayo lalapit. Sabi po sa Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone. Wala na yung dating makasalanan. Ikaw, the new has come. Palakpakan po natin ang Panginoon. And you are sure and assured that God will be with you whatever happens. Pwede na po ibaba ang mga kamay. To the second group of people, let me now speak to the believers. Victory Bawan tayo to. Yes. You are saved. You believe the gospel. But if you are honest, fear has silenced you. Comfort has distracted you. The foreigner boldness na nasa iyo has faded. You love Jesus, but you know you need a fresh infilling. Let me remind you that Jesus did not save us to be spectators. He saved us to be witnesses. He said, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. This is not
a call for perfection. This is a call for surrender. If you think, Lord, sobrang tagal ko nang nawala sa church. Hindi ko na kilala yung karamihan dito eh. Lord, baka hindi mo na ako pwedeng gamitin. I want you to know, hindi ka kinalimutan ni Jesus. And He just wants you to go back. And He is willing to use you again if you're willing to surrender everything to Him. If you're saying, Lord, fill me again. Lord, make me bold. Lord, use me in Bawan and beyond. If you want to respond to the call of a witness, please raise your hand. So this is a moment of fresh infilling, a moment of renewed obedience, and a moment of surrender. Let us pray. Holy Spirit, we come hungry. Fill us again. Burn away fear. Break compromise. Give us the boldness to speak the truth. Love for the lost. And courage to obey. Send us into our families, our Jerusalem, friends and co-workers, our Judea. Dun sa mga nambuli sa akin nung bata ako, at dun sa mga nakagalitan ko, our Samaria, into the rest of the earth. As unstoppable witnesses of Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Lord, here we are. Mold us, send us, and send us. When the Spirit fills us, we become unstoppable. We are filled to be sent. We are His witnesses. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.